day everyone, it's me again, Ma'am Romela Official. Okay, in today's vlog, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa pag-iipon. Okay, bilang isang sari-sari store owner, paano nga ba ako nakapag-ipon? Bago ang lahat, sa hindi pa subscribe sa aking munting channel, please subscribe my channel and hit mo na rin yung notification bell para updated kayo pag may bago akong upload. Ano nga ba kami nakaipon sa kabila ng lahat ng mga gastusin namin sa araw-araw? Alam nyo ba na nung nag-start kami, maliit lang yung aming puhunan at lahat ng gastusin namin sa araw-araw ay dyan sa aming tindahan namin kinukuha lahat. So, ang hirap mag-ipon, no? Lalong-lalo na kapag sa tindahan mo lahat kinukuha ang lahat ng mga gastusin mo sa araw-araw. Lalong-lalo na may mga estudyante pa, no? May pinapaaral pa kami. At syempre tumutulong pa kami sa aming pamilya pa, mga magulang. So, pag baguhan ka pala sa business, no? Or kakasimula mo pa lang, maliit pa yung iyong puhunan, kailangan pala huwag ka munang mag-ipon. Or wag mo man nang i-savings yung tinutubo mo sa araw-araw. Halimbawa, sa isang araw nakabenta ka ng 5,000. Okay, sa 5,000, magkano ba ang tutubuin mo dyan? O, halimbawa, 20% yung tubo mo. So, sa 5K, 20% ang tubo, nasa 1K yung iyong kita or ang iyong tinubo. So, yung 1K, yan lang ang budgetin mo. Kaya dapat magaling kang mag-budget. Lalong-lalo pa pag nag-start ka pa lang sa business. At maliit lang yung puhunan mo pa. No? Kaya kailangan magaling ka sa budgeting din, no? So, ang 1K na yan, dyan kukuha ng panggastos mo. At ang matira, either i-rolling mo or iipon mo. Yon. Pero sa amin naman, yung natira, no? Sa halimbawa 1K, no? Yan ang budget namin, no? May halimbawa ang nagastos ko dyan is 800, no? Ganyan. Halimbawa sa isang araw, sa 1,000 ko na tubo, 800 dyan yung nagastos, no? Pang araw-araw na gastusin, no? Tapos, yung 200 na natira, hindi ko yan iniipon. Niruruling ko yan, no? Mas magandang pag nag-start ka pa lang ay huwag kang mag-ipon muna. I-ruling mo ng i-ruling. Sa doon ay mabilis lumaki ang iyong tindahan or mabilis lalago ang iyong negosyo. Kaya kailangan pag nagsisimula kang magnegosyo at maliit pa yung iyong puhunan, kailangan marunong ka talagang mag-budget. No? Iwasan mo ng luho. No, tsaka na lang. Pag lumaki na yung iyong tindahan, no? Yung sobra-sobra na yung kita mo. Tsaka na lang yan. Sa ngayon ay kailangan magtipid, no? Mag-budget talaga pag nagsimula. Ganun talaga ang number 1 mong gawin. Dapat marunong ka talagang mag-budget, magtipid, at iwasan yung mga luho para hindi mo magalaw yung mismong puhunan mo, no? Ganun. At idagdag mo na lang sa iyong mga kailangan, no? Mga ibang items na kailangan sa iyong tindahan. Huwag ka rin umutang at gawin itong puhunan. Dahil, lagi ko nga sinasabi sa inyo na kahit maliit lang ang iyong puhunan, basta walang interest, intact na papasok yung iyong kita or ang iyong tubo. Kasi, pag galing sa utang nga ang iyong puhunan, ay napupunta sa interest ang tubo mo sa araw-araw. Kaya kasabayan namin sa business, no? Hanggang ngayon, living pa rin sa utang. No, hindi talaga sila nakabawi or nakabangon sa utang. Yung tindahan nila, parang ang nangyayari parang high tide, low tide. Ganyan ang nangyayari sa tindahan nila. Kapag bagong release sila, no, bagong bigay sa kanila yung pera, high tide yung tindahan nila or punong-puno. Pag patapos na sila dun sa binabayaran nila, nagiging low tide, wala na ring laman. Tapos magkakalaman naman yan pagka
nag-release na naman ulit, no? Bagong release na naman ng pera. Magkakalaman naman ulit. So hanggang ngayon, no? Ilang years na ganun ang nangyayari. Wala talagang patutunguhan yung kita mo, no? Napupunta talaga sa interest ng pera. Pag may interest yung pinuhunan natin. Kaya mas maigi na kahit maliit lang yung ating pinuhunan, no? Basta walang interest. Kahit magkano lang yung kita natin, no? Talagang atin na talaga. Walang kahati. Ganon. Ayokong ma-disappoint kayo sa akin, no? Ayokong sumama yung loob niya sa akin. Dahil alam ko naman na meron din nanonood sa akin na namuhunan din gamit ang may interest na pera. Or maraming ganon na talagang baka sabihin yung mayabang ako, no? Ang ibig ko lang naman sabihin na ako yung nasasayangan. Nasasayangan lang ako dun sa kita ng pera or ng iyong business na nagpagod ka, no? Araw-araw ka nagpagod, aga ka pa nagbubukas, maaga pa, gabi ka na nag-close. Tapos yung tubo mo ay napupunta lang doon sa interest ng pera. Yun lang naman. So, mas maganda pa rin na kahit maliit lang ating puhunan, no? Basta, yung kita ay intact na papasok. Kasi, wala imposible. Kasi kami, maliit lang din ang pinuhunan namin. No? Maliit lang. No? Mas masarap sa pakiramdam pag nagsimula tayo sa maliit lang. At nakikita natin na lumalaki o lumalago ito. Ito sinasabi sa inyo dahil gusto ko kayo rin. Kayo rin ay matulad din sa amin na lumago din ang tindahan. Kaya, gusto ko na hindi masayang yung inyo ding paghihirap sa inyong tindahan or pagsisikap sa inyong tindahan. Kasi yung mga may-ari ng pera, hindi naman nila kasalanan yun na humiran tayo sa kanila, pero paupo-upo lang sila. No? Paupo-upo lang sila, tapos tayo hirap na hirap. No? Hirap na hirap tayo. Kasi na, yung mama ko nung una ganun din, no? Nalibing na siya doon sa utang. As in, hindi na talaga siya nakabangon. So, hanggang sa pinatigil ko siya. Sabi ko, tumigil ka. No, tumigil ka na dyan sa kakautang mo. Pati ako, hinihiraman mo ng pambayad. So, nung tumigil siya, nung natapos niyang bayaran, kasi merong ganun na 6 months, ganun, bago matapos. So, nung natapos siya, hindi ko na siya pinayagan na makakuha agad, tawag dito, release ulit, no? Pero, siyempre, yung mama ko gustong-gusto na, siyempre, release na. Minsan, yung pangako, napapako, pag-release na ng pera, no? Pero ako talagang pinigil ko siya. So, alam nyo ba, nung pinigil ko yung mama ko sa pangungutang, ay gumaan na ngayon ang kanyang negosyo na kahit, yung negosyo niya ngayon parang nagkalaman ang kanyang tindahan. Kung kailan hindi na siya nangutang, nagkalaman na yung tindahan niya. Tapos, parang wala na siyang iniisip na iba. Maliban sa kung magkano lang yung na makabenta lang, ganun. Yan, gumaan yung kanyang pakiramdam. Hindi na siya namumblema. At ganun din ang kanyang tindahan. Parang gumaan din ang takbo ng kanyang tindahan. No? Nawala ng araw-araw kasi pag tayo din kasi para din tayong binibiro din, no? Na kung kailan na namumblema ka ng bayarin, wala tayong benta. Na ganun, parang binibiro din tayo, no? Na kung kailan ang dami nating bayarin, walang bumibili. So, ganun. So, ngayon okay na yung mama ko. Kaya ako to sinishare sa inyo dahil gusto ko din na kayo din, no, kayo dun sa mga utang na yan, no? Ganon lang naman ang gusto kong iparating sa inyo. Sana may natutunan po kayo sa akin, mga lods. So, hindi po ako ganon ka-expert pagdating sa business, no? Pero sana may natutunan po kayo sa akin, mga idol. At nga pala, maraming salamat sa parating or palaging sumusuporta sa akin at tumatangkilik sa aking munting channel. At sa mga gustong isubscribe ako, i-like, at baka meron po kayong mga katanungan, just comment down below. At sa nagustuhan naman ng aking video ay paki-like na lang po. At sa hindi pa subscribe, please subscribe my channel and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo pag may bago tayong upload. Thank you!